po, magandang umaga sa ating pong lahat. Ngayon ay narito tayo muli sa ating programang Letter from Our Lover. So ngayon pong umaga, ang nais ko pong ihatid na mensahe sa inyo ay pinamagatan ko pong The Book for All Seasons. Hinango ko po sa Psalms 119 verse 105. Ganito pong sinasabi ng NIV version. Your word is a lamp to my feet and a light for my path. Sabi naman po ng Magandang Balita Biblia Tagalog version, Awit Kabanata 119, Talata 105. Salita mo'y isang tanglaw na sa akin ay patnubay. Sa landas kong daraanan, liwanag na tumatanglaw. Tayo po'y manalangin. Lord, i-bless po kami ngayong umaga. Samahan niyo kami pagpalain. Salamat po ba ng Espiritu? Lagi po ninyo kami kasama. Salamat sa iyong pangunguna sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Alam niyo po mga kaibigan, ang Psalms 119 ay sinulat po ni Haring David. At sabi nga po dito, yung salita ng Diyos ay talagang malaking tulong sa kanya. Ito ay tumatanglaw sa kanya sa kanyang buhay, pumapatnubay sa kanyang buhay, sa kanyang landas na dinaraanan. Ito ay lumanag na tumatanglaw. Kaya para kay Haring David, malaking tulong sa kanya ang salita ng Diyos. Ganun din po kay Apostol Pablo. Sabi dito sa 2 Timothy chapter 3 verse 16, ang salita ng Diyos ay mapapakinabangan sa lahat ng bagay, sa lahat ng panahon. Kaya tinawag po natin itong a book for all seasons. So kung meron pong Vilma Santos na Star for all seasons, ang Biblia po ay book for all seasons. So bakit nga po ba natin itong sinabing book for all seasons? Siyempre po sa lahat ng panahon, ang salita ng Diyos ay malaking tulong para sa atin lahat. Una, kapag tayo natatakot, kailangan natin ang salita ng Diyos. Natatakot tayo o ika nga magsalita. Wala tayong tapang magsalita, kailangan po natin ang salita ng Diyos. Ang sabi po ng Jeremiah 1:9, pagkatapos gaya po ito ng kwento ni Jeremiah, ayaw niya at tubili siyang alanganin po siyang sumunod sa ating Panginoon. Basahin po natin. Jeremiah 1:9, pagkatapos iniunat ni Yahweh ang kanyang kamay, hinipong aking labi at sinabi, ngayon ay ibinigay ko na sa iyo ang mga minsayng dapat mong sabihin. O, di ba? Si Lord ang nagbibigay sa atin ng tapang upang tayo makapangaral, makapagsalita patungkol sa Kanya. Another, when we are feeling weak, kapag tayo nanghihina, kailangan po natin ang salita ng Diyos. Alam niyo po, yung buhay natin araw-araw ay talaga naman pong sabi nga po nakakatuyo talaga. Pero salamat na lamang po. Ang sabi ng Isaiah 40 verse 29, ang mga mahinat na papagod ay kanyang pinapalakas. Nangihina po ba tayo? Napapagod po ba tayo? Salamat po. Nandyan ang kanyang salita upang tayo palakasin. God is our strength in troubled times. Sabi po ng Awit 46 talata 1. Sabi din po ng Isaiah 40 verse 31, those who wait upon the Lord will renew their strength. Hallelujah. Diba? Bibigyan tayo ng kalakasan gaya ng agila. Hindi napapagod, ika nga. Sabi po pa po dito, bakit po natin tinawag ang Bible na book for all seasons? Sapagkat when we are filled with fear, kapag tayo po ay natatakot, pagpuno tayo ng takot, alam nyo po, ang takot at ang pananampalataya ay magka-opposite po yun. Ang pananampalataya overcomes fear. Napapagtagumpayan po natin ang takot kung meron tayong pananampalataya. At alam niyo po, ang Biblia ay pinagmumulan, it is a source of our faith. Sabi ng Romans 10:17. Another, when the tempter is near, kapag tayo po ay malapit sa tukso, diba? Napapagtagumpayan po natin sa pamagitan ng salita ng Diyos. Gaya po ng ating Panginoon, Jesus overcame the devil or the tempter by quoting the scriptures. So kapag tayo po ay medyo natutokso, medyo nawawala-wala sa kondisyon, at tayo minsan natutokso nga po tayo sa mundo, sabi po dito, salita ng Diyos ang dapat nating pagkatiwalaan.
salita ng Diyos ang dapat nating basahin sapagkat ilalayo tayo nito sa tukso at mailalapit tayo sa ating Panginoon. So ngayon pong umaga, lagi po natin tandaan, nandyan po ang kanyang salita. Nandyan po ang Biblia upang makatulong sa atin sa lahat ng panahon na kailangan po natin ito. So tayo po'y manalangin. Ama, basbasan niyo po kami ngayong umaga. Salamat po. Bigyan niyo po kami, Lord, ng tamang pagkaunawa sa iyong mga salita. Makatulong to sa amin upang mapagtagumpayan po namin ang takot. Minsan nawawalan kami ng tapang. Minsan nangihina kami. Salamat po, nandyan po ang salita mo upang makatulong sa amin, upang kami mapalakas, mapatibay, tumapang, bilang kami mga anak mo. Salamat po sa pagsilyo ng Banal na Espiritu ngayong gabi sa amin lahat, ngayong umaga. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So glory to God. Glory to Jesus. Maraming salamat po at pagpalain tayo ng ating Panginoon. Shalom everyone. Bye-bye. Hey! I pray that today's letter from our lover bless and encourage you. Please let us know if this video impact you by liking it and posting a comment below. Also, please subscribe for more inspiring content.